Binabantayang tropical wave na C92W mukhang hindi niya kakayanin na mag-intensify pa this week. Ano ang nangyari? Alamin. Nalalabi ng bansa pakasama na ang ilang bahagi ng Southern Luzon, magiging katamtaman ng panahon hanggang sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga isolated na mga pag-ulan, maaaring umiral pa rin silang bahagi ng silangan ng Luzon, Southern Luzon at west portions ng Mindanao. Nanatili ang iselis at mahina ang daloy ng habagat sa kanluran ng bansa ngayong araw. Patuloy na aftershocks dito sa paligid pa rin ng General Santos City, umabot pa rin ng halos 50 aftershocks. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, June 16, 2026. Ang oras nating Boss Mike may umaga ay alas 10:32 na ng umaga. Magiging katamtaman ngayon at medyo mas humid po o maalinsangan din ang panahon na maaasahan natin ngayong araw sa iba't ibang bahagi naman although may mga forecast pa rin tayo na may mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa bandang hapon gabi. Yung mga afternoon rain showers po natin medyo iiral po yan dahil may umiiral pa rin tayo na easterly sa silangang bahagi naman na medyo sasalubong sa medyo mababa o malamig na temperatura dito sa bandang kaluran. Dahil nga po sa may manipis na habagat pa rin ang umiilad dyan kahit na nakadistansya o malayo yung range ng malawakang habagat. So dahil manipis po yung southwesterlies dito, medyo nagsasalubong sila ng easterlies, aasahan po na magkakaroon tayo ng mga localized o random na localized thunderstorms dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na ang bandang kaluran po ha. So mula sa Doppler radar imagery natin, mapapansin po natin ang ilang mga water vapor, estimated water vapor, pero mababa pa yung reflectivity niyan ha. Mostly dito sa may bandang eastern sections ng Cagayan Valley at ilang bahagi pa rin sa may bandang Aurora region at Southern Luzon area. Kaya nakataas pa rin ang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa. Dito sa NCR, within 12 hours po yan, kabilang na ang Visayas area, kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor, o Negros Oriental, Occidental man yan, o maging dyan sa may bandang mga isla natin sa Guimaras, yan, nakataas pa rin po kasama na ang bandang Mimaropa area. Sa Northern Luzon naman, ang Ilocos Region at Cagayan, kasama ang Aurora sa nakataas po within 12 hours din ang thunderstorms ayon dito sa ating dashboard data feed. Kasama na ang Southern Luzon, or yung Mimaropa nga po, kasama na ang Oriental Mindoro dyan, na nakataas daw ang forecast ng thunderstorms. Mula naman sa forecast and storm prediction natin dito sa Caloocan, makikita po 80% daw ang chance na pag-ulan, pero bukas daw ng Wednesday at least mababa, 40% lang daw. Pero magiging partially cloudy tayo sa halos buong maghapon na may ilang cloudy. So very isolated po, kabilang na ngayong araw na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms po. So depende na lamang yan sa galaw ng weather pattern natin ngayong araw. Kaya expected po ang hot humid na panahon at malamang aasahan natin ang maalinsangang panahon ngayong araw sa Metro Manila. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at hot humid nga po tayo at few clouds at makikita natin sa live CCTV na gloomy pero hot humid po ang panahon natin. Makikita dito sa ating dashboard. So tuloy-tuloy lamang ang medyo ganitong magiging panahon natin sa maghapon. Sa lawas na pressure na initala na kay weather station kanya ng 3:25 AM, pinakamababa na ang 26.6 degrees Celsius na lowest na pressure, pero kahapon, although mataas pa rin ito, nasa 32.9 degrees Celsius po kahapon ito ng tanghali at 12:06 PM ng tanghaling tapat na highest air temperature na sa amin yan. Meaning, medyo mataas pa rin ang aming heat index at 48.5 degrees Celsius kahapon po yan sa amin sa Caloocan. So kung titingnan naman natin ang localized thunderstorms para ma-review natin, ngayong araw so far kukunti lamang ang medyo active na lightning strikes na nadetect ng ating lightning detection system, at least 33 dito sa inward ng ating kalupaan na may detected lightning strikes, kasama na din sa may bandang hilagang kanluran ng Ilocos region, or total of 51 lightning strikes kasama na ang medyo outer range ng ating teritoryo sa bansa.
So nasa halos 51 lamang yung lightning strikes natin. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, at least 148 kilometers mula sa aming sentro sa Caloocan. So probably, extreme nodal Luzon po malamang ang huling nadedetect yan, pinakamalapit. At so far ay patuloy pa rin ang nadedetect. Typically, bandang Hong Kong po ang nadedetect ng ating lightning detection system, base na rin sa distansya na mahigit sa 140 kilometer ang layo. So kung i-review po natin yung ating lightning assessment para makita niyo po yung pinaka-lightning assessment natin. I-click nyo lang po yung link na yon para makita natin sa pinaka-lightning orb kung saan kinukuha nilang ating data. At in past 24 hours, makikita natin mga bandang kagabi ay medyo maraming lightning strikes. Yung pinaka-detected lightning strikes sa amin, at least mga below 50 laman ang pinaka-active lightning strikes mula kagabi po. Yan o, mga bandang alas 6, alas 7. Pero yung total counts per hour natin umabot sa mahigit 1,000 lightning strikes base dito sa ating stroke count. So mula kahapon ay makikita natin ang between mga 6 ng madaling araw at ang umaga. And then sa maghapon medyo may mga maraming counts per hour, at least mga within 1,000. Nag-maximum peak to 6,000 ang detection. At kung titingnan natin yung pinaka-ratios natin o yung percentage, at least naglalaro at mga 15 to 17% yung ating stroke ratio. So medyo makikita po dito na aggressive po yung ating mga pagkulog at pagkidlat po. Yan, thunderstorm pa rin tayo kahit kahapon, despite na hindi masyado malapit dito sa amin sa Caloocan. Mga naka lamang. So kita pa rin yung bearing, mataas pa rin, at least 20 to 30%. Yan, at least halos 30% o within. Base na rin dito sa ating ratio, yung thunderstorm ratio. So makikita nyo po yan mga folks. Siguro bala ko na rin i-extract yung mga data na ito, ilalagay na natin sa webpage para hindi na tayo pupunta pa dito kasi mahirap na pupunta pa tapos i-adjust pa natin yung view ng ating recording app. So tingnan natin ha mga folks, siyempre kailangan muna nang magawa natin ng bagong program yan mga folks at para ma-attach natin sa ating webpage. Pero for the meantime, at least kokonti pa lang naman yung active lightning strikes natin at medyo malayo-layo yung range sa amin sa Caloocan. So wala tayong masyado magiging problema niyan mga folks. Balik tayo sa ating dashboard. Yan, mula sa ating heat index, ano yung magiging heat index sa amin sa Caloocan since walang init factor reporting si Pag-asa. Magbabase tayo sa automatic weather station nila. As of 10:15 AM, meron kaming 46.2 degrees Celsius na init pandama sa amin sa Caloocan base sa actual weather station instrumentation reading sa amin yan ha. So kung kukunin natin yung computed average yan, mga siguro naglalaro lamang yan mga 39 to 41 degrees Celsius estimated. Pero sa estimation ng aking aparato, 46.2 degrees Celsius po siya. So, base sa forecast, 43 degrees Celsius daw ang computed heat index namin sa Caloocan. Danger pa rin po yan mga folks. At sa maghapon ay pinakamataas na ang 46 degrees Celsius, which is ito na nga po nangyayari sa amin sa kasalukuyan. So, probably 46 degrees Celsius daw ang pinakamataas na magiging heat index sa amin sa Caloocan. Samantala, sa automatic weather station si Pag-asa, kung pagbabasehan natin sa kanila, ang highest heat index so far as of 7 o'clock ang Romblon. Pero by 9 o'clock, ang Dayat Camarines Norte pa rin ang nangunguna sa may mataas na heat index at 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. Mga pangalawa lamang ang Camarines Sur. Mapapansin nyo po, bandang Silangan, dito sa may bandang Bicol pa rin ang may pinakamatataas ang heat index. Ayun, kitang-kita po. At ilang areas ng Southern Luzon. Ayun, sa may bandang Romblon, mataas, pero dito sa most of Bicol region medyo mas matataas ang heat index. So kitang-kita naman po dito. Ito kasi medyo may problema rin ito pero mataas pa rin yan sa may bandang Ilocos Norte. Yan. Yan yung mga matataas na heat index sa ngayon. Yan, most of eastern section dahil umiiral po yung ating eastern leaves. So makikita naman po dito at yung highest heat temperature so far ang General Santos daw ang nangunguna sa may 39.7 degrees Celsius. Ewan ko kung tama ito. Paki-double check na lamang po sa mga technical ni Pag-asa.
Yan, ganun din sa Romblon, nasa 39 degrees Celsius. Pero kung medyo okay, ay ang Dayat Camarines Norte ang nangunguna na may 36.79 degrees Celsius. Hindi natin sure kung accurate po ito dahil halos 40 degrees Celsius po yung temperatura sa General Santos at Romblon, sobra namang taas niyan. So paki-double check na lamang po mga folks sa mga technical natin kay Pag-asa kung accurate pa ba yan. Baka may problema na tayo dyan sa hygro sensor ninyo at sa outside air temperature sensor ninyo. Paki-double check po. So magbabase muna tayo kay Dayat Camarines Norte na may 36.7 degrees Celsius o halos 37 degrees Celsius. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nanguna pa rin o numero 1 pa rin ang Tugigaraw na may 37 degrees Celsius outside air temperature. Sa Baguio City naman ay nasa almost stationary at 17.4 degrees Celsius ang lowest air temperature sa bansa, at sa Inulan naman ng Catbalogan na may 49 mm na total rainfall. Wala pa rin kaming naging total rainfall kahapon, pero in past 7 days ay naka-total of 32.4 mm total rainfall kami or 180.3 mm for the month of June 2026. Yan. Sa maximum sustained wind naman na average ay ang Apari na may 12.6 km per hour, pero sa amin sa Caloocan in 1 hour average ay 3.7 km per hour lamang or halos 7 km per hour estimated yung ang magiging maghapon na average wind speed sa amin. So mahina, hindi masyado mahangin sa amin sa Caloocan. Samantala, sa ating outside humidity, meron tayong 83% na mataas na concentrated humidity. Tumaas pa ito ng 1% since last hour. So kapag mataas po yan at mataas ang ating outside air temperature, expected po ang malagkit-lagkit na naman na alinsangan ha. So minom na maraming tubig just in case mga folks. Barometric reading natin ay 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo alanganin. At ang ating air quality mukhang unhealthy po tayo mga folks mula pa yata kagabi. So may naaamoy na hindi magandang ating sensor. So nagkakaroon ng thermal infusion siguro. Kung mapapansin nyo po sa labas, medyo parang maabo o maalikabok ang himpaporin natin. Kaya medyo unhealthy po ang ating air quality at 55.17 micrograms per cubic meter o 123 index na unhealthy for sensitive groups. So magmas po tayo lalo na sa mga madaling hikain, sa mga alikabok ha, mataas po ang concentration ng ating air quality mga folks. Sa atin namang high tide o low tide status, nanatiling high tide po tayo. Again, lagpas 1.5 degrees Celsius or within 1.5 meters, 1.5 meters o 1.6 meters po ang ating sea level, yung taas ng ating high tide. So delikado po sa mga maliligo lalo na sa bandang hilagang baybay ng Northern Luzon, mapakanluran man yan sa West Philippine Sea o sa silangan dyan sa eastern part ng Cagayan hanggang Bicol region, medyo delikado po sa mga maliligo. Kung maaari, magsama tayo ng maraming grupo at sa mga papalaot ay asahan natin magsama tayo ng medyo malalaking bangka for backup. Naasahan din natin ng maalon yan dahil sa easterlies at sa bandang kaluran naman yung manipis na southwesterlies po. So malalim po, medyo delikado po ang maligo ngayon dahil sa gantong kalalim, lalo na kasalukuyang high tide po tayo, mataas na mataas ang sea level niyan, mahigit 1.5 or within 1.5 meters po ang lalim o taas ng sea level. Delikado po mga folks ha, lagi lang tayong nagpapaalala. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At sa ating moonrise and moonset, since 1% pa lamang, hindi muna natin i-report yan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday. Gaya kahapon, partly cloudy pa rin tayo sa umaga at pagdating ng hapon, localized thunderstorms naman ang aasahan natin, ganun din bukas ng Miyerkules. Although bukas ng Miyerkules magiging mababa o bahagyang mababa, below 50% daw ang chance na pag-ulan. To be exact, 36 to 40% ang chance ng ulan bukas. Hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms po. Maging ngayong araw na medyo mas mataas, 80 to 81% chance of rain. Highest and lowest na pressure expected maglalaro between 34 degrees Celsius and lowest na pressure expected 26 to 27 degrees Celsius. So halos this week magiging makulimlim po tayo. May mga isolated rain showers na tayo hanggang this coming weekend po. So kung ganyan po yan, at least medyo prepare tayo sa payong
hindi lang sa magiging sikat ng araw dahil syempre drought pa rin tayo, mataas po yung ating El Nino, at least moderate, minor to moderate po ang ascension ng ating El Nino. So asahan natin na mas mababa yung average na magiging ulan. Pero yung sikat ng araw magiging mas madalas at yung hot, humid at tuyot, expected po yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin sa Himawari Rainbow Satellite, halos walang masyadong kaulapan tayong nakikita dito. So i-activate natin siguro yung True Color Infrared. Yan, halos walang kaulapan tayo. Yung actual True Color, hindi sa NGT. Yung ayan, so makikita natin sa True Color ng satellite, halos maninipis lamang ang kaulapan natin na nakikitaan sa ilang bahagi ng Luzon. Medyo maulap lang sa may bandang silangan ng Cagayan at Aurora region hanggang bandang Southern Luzon. Pero kung mapapansin ninyo, the rest ng bansa halos walang masyadong kaulapan ang nakikitaan. Kung sisilipin ng heavy rain potential, halos light to moderate lamang ang nakikitaan dito at halos walang clustered na heavy rain showers. Except dito sa may bandang Hong Kong, nakasalukuyang matitindi ang ulan nila dahil po sa combination ng frontal system, biofront at habagat na tumatawid mula dito sa may bandang Hainan or dito sa may bandang Cambodia zones. At makikita naman po natin dito ay yung daloy po ng water vapor, halos nanggagaling ng Thailand. Ayan, yung water vapor at malakas po yung ulan dito sa may bandang Myanmar. Ayan, grabe yung ulan nila dyan at bandang Bangladesh. Tumatawid na ng Laos, Hanoi, yan, Hainan at bandang Hong Kong, kasama na ang Shenzhen at Guangdong patungo ng Taiwan o Taipei. Diyan, madalas matitindi po ang pag-ulan dyan na may localized thunderstorms. Pero kung mapapansin natin ng kalurang bahagi ng bansa natin, manipis lamang ang water vapor. So meron pa rin southwesterlies surface wind flow tayo nararamdaman sa kanluran, kaya lang manipis ito. Hindi masyado makapal yung water vapor, kaya halos hindi gaano maulap ang natatanaw natin sa Pilipinas sa kanluran. Ayan o, kitang-kita naman po. Kahit i-zoom po natin, halos clear skies at moderate ang ating panahon sa extreme Northern Luzon. May mga ilang partly cloudy lamang tayo na mararanasan sa ilang bahagi ng Batanes Group of Islands, ilang bahagi na Ilocos Region sa kanluran. Pababa na yan ng bandang Benguet, Mountain Province. Yan, mga partly cloudy tayo dyan, naasahan natin. At maging dito sa may bandang Cagayan naman, sa silangan ay ang bandang dulong-dulo po yan ng Palanan at ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, Baler at ilang bahagi ng Polillo Island. Pero rest ng bandang Ifugao, pababa na yan, o Mountain Province, pababa ng Nueva Vizcaya at Central Luzon, magiging clear skies o halos moderate ang ating panahon, maaraw at maalinsang ang panahon po. Ingat na lamang sa tinding tirik ng araw, pero pagdating na hapon, expected pa rin ang localized thunderstorms o isolated rain showers. Siyempre, kasama na ang Metro Manila sa magiging katamtaman ng panahon, ilang partly cloudy to some o cloudy lamang pagdating ng hapon. So, yung mga localized thunderstorms po, naka-forecast lamang po tayo, medyo mataas. So, be ready na lamang po para sa mga afternoon rain showers natin, kasama na ang buong Mega Manila na yan hanggang dito sa may bandang Southern Luzon. Kabilang na ang bandang Bicol Region sa mas mainit ang panahon, so wag masyadong magbibilad, although may forecast pa rin tayo na medyo magiging maulap tayo, maging Camarines Norte hanggang Sorsogon na po yan. Yung mga afternoon rain showers, dahil patuloy pa rin yung ating manipis na easterly trade wind dyan. Kabilang na ang bandang Mimaropa na magiging katamtaman ng panahon, partly cloudy lamang, kabilang na sa Mindoro at bandang Puerto Princesa. Although moderate lamang ang generally fair weather tayo dyan, pero yung isolated localized thunderstorms, expected yan mga bandang hapon po. Kadalasan mga afternoon rain showers lamang. Pagdating naman sa Visayas, well, very moderate pa rin tayo, may mga ilang partly clouded, very isolated lang ang pag-ulan natin. Kabilang na dyan sa bahagi nga po ng Cebu at dyan sa may bandang silangan ng Negros sa Oriental. Kabilang niya sa pagitan po yan ng Ginihingagan, La Libertad hanggang dyan sa may bandang Tanhay po at Dumaguete. Magkakaroon ng mga medyo maulap at biglaang saglitan na buhos ng ulan, ng mga ilang light to moderate showers, maging sa bandang Siquijor. So okay lamang, wala tayong masyado magiging concern kung medyo panaka-naka ang buhos ng ulan. The rest ng bandang Leyte, Eastern Samar, maaraw at malinsangan po tayo dyan, so huwag masyadong magbibilad mga folks, dahil sa halos maghapon ay magiging hot, humid ang panahon natin. Very isolated lamang ang mga light to moderate rain showers.
Pagdating naman ng Mindanao, well, very obvious. Kung titingnan natin ang satellite ng himawari ng Pag-asa, halos ang bandang Zamboanga, Sibugay lamang na nagkakaroon tayo ng mga ilang manakanakang buhos ng mga ulan dyan, pero manipis lamang ito, at least light to some moderate, nga hindi naman tumatagal na mahigit isang oras. Magkakaroon lang ng ilang localized thunderstorms, pero the rest ng Zamboanga Peninsula halos maaraw at malinsangan po tayo. Kabilang na ang buong Northern Mindanao and the rest ng Central Mindanao, dyan sa member ng Sorsogon area at Davao Region. Hindi tayo masyado nakakita ng mga mauulap na yung papurin dyan, pero medyo maninipis lamang ang kaulapan. Kung gagamitin natin yung Himawari SAT para makita natin yung most of water vapor, so tingnan natin yung water vapor kung mataas. Mababa rin, no? So medyo mababa rin yung water vapor, so wala tayong masyadong most of water vapor dito. Kahit i-convective storm natin, bandang Sibugay lamang talaga ang medyo maulap at medyo may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ayan, so makikita natin na medyo wala halos kaulapan sa bahagi nga po ng Davao Region. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, bandang hapon po yan yung mga afternoon rain showers, pero generally magiging maaraw po ang halos buong maghapon natin sa buong Kamindanawan. So wala tayong masyadong concern sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ngayon. Medyo katamtaman ng ating panahon at so far ay hindi ganun kapal yung mga kaulapan na nakatatanaw natin sa kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So very isolated lamang ang magiging pag-ulan natin at mga localized thunderstorms, at malinaw naman maging dito sa infrared microwave imagery ng CMMS, halos wala tayong masyadong water vapor dito sa silangang bahagi. Medyo lamang din sa may bandang Kanluran dahil nga po sa meron pa rin tayong manipis na habagat na dumadaloy o southwesterly surface wind flow. Samantala, ito namang binabantay natin na tropical wave na natiling walang pagbabago at tumataas po yung atmospheric pressure. Ibig sabihin, mukhang alanganin na ito na magtuloy pa. Mukhang hindi siya matutuloy dahil lumipas na po ang mahigit 48-hour period ay wala pa ring pagbabago sa kanyang development. Despite na nasa gitnang karagatan po ito ng bandang Marshall Islands, actually nandito na sa may bandang Micronesian region, ay nanatiling mababa ang posibilidad dyan na magiging isang ganap na bagyo. Kung mapapansin nyo po, mula noong June 12 ay kumikilos ito pahilagang kaluran o west-northwestward, pagtawid nito ng bandang Marshall Islands, pero wala pa rin naging pagbabago sa kanyang maximum sustained wind. Natiling mababa pa rin ang kanyang potential of development. Although nasa karagatan na yan, pero hindi pa rin nagkakaroon siya ng significant na pag-organize. Kung mapapansin nyo po dito, halos napakanipis na lamang po niya. Wala siyang masyadong upward low na nade-develop. So very less likely na mukhang magiging tropical wave na lamang ito at magiging surface trap. Pero yung magiging isang aktibong low pressure area ay mukhang alanganin na itong maging isang tropical depression. Yan, makipapansin natin napakaalanganin ng kanyang development. So, sa iba't ibang mga weather agencies, inalis na nga po nila sa listahan nila itong C92W. Although, as of 8 o'clock AM, ay malapit nito sa may bandang Guam. Kung susukatin natin as of 8 o'clock ngayong umaga, mula sa may bandang Surigao del Norte, ang magiging reference point. So, kung susukatin po natin mula sa may bandang Surigao del Norte, reference point, ay nasa layo itong 3,383 km east ito ng Siargao Island sa Silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So masyado pa rin itong malayo. At dahil napakaalanganin na po na ito ay tuluyang lumakas, pero under monitoring pa rin siya hanggat na sa ating tropical cyclone monitoring. Yan. So dahil alanganin, hindi pa natin mai-rule out kung talagang magiging ganap na bagyo ba ito. Dahil naging alanganit, naging mas bababa yung kanyang development instead na ito ay lumakas sa loob ng 48-hour period. So, hindi tayo makakapag-conclude kung talagang tutuloy ito o hindi. Sa ngayon ay kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran at mabagal ang pagkilos niya so far. At makikitang tutumbukin pa rin nito ang bandang Guam or Northern Mariana Islands. So, again, ito po yung pinaka-actual ng floating satellite imagery na napakaalanganin. Kung titingnan natin yung iba pang infrared microwave, halos wala siyang masyadong upward low, halos
surface trap lamang siya. Nagiging surface trap lamang po siya, although mayroon pa rin nakikita na circulation sa kanya doon sa pinaka low level convection niya. Kaya under monitoring pa rin siya at wala pang kasiguruhan ito sa ngayon mga folks. So kung magbabase tayo sa ating global forecast assessment monitoring, tingnan natin kung mataas pa rin ba ang confidence ng mga forecast ng mga iba't ibang weather agency para kay 92W. So kung titingnan natin mula sa global spectral model, mapapansin natin tuloy pa rin yung sirkulasyon pero manipis na lamang itong si 92W pa rin. So ayan po, masyado na siyang hilaw ang kanyang sirkulasyon. At meron pang isang sirkulasyon na medyo lumalapit dito sa loob ng PAR. Pero dahil extended forecast yan, hindi pa natin makukonclude yung circulation na yan kung magiging isang invest sa ngayon. Pero mapapansin natin walang further development itong C92W. So ang kanyang mean sea level pressure, pinakamababa lang 1,006 pero bumabalik siya sa pagiging 1,008. So most likely isa lamang siyang surface trap pagkatawid niya ng bandang Guam or Northern Mariana Islands by Thursday or Friday. Tingnan natin mga Thursday o Friday. Yan. Pagtawid niya dyan, halos wala halos shallow trap or halos surface trap lamang po siya mga folks. Hindi siya nakikitaan ng further intensification. So medyo nakulangan siya sa kanyang collectivity ng kanyang water vapor at yung environmental steering environment. Siguro dahil na rin sa may high pressure area dito sa may bandang southeast of Japan. So naghihindran sa kanya na magtutuloy siyang makakolekta ng water vapor habang nasa dagat ito. At dahil mainit ang temperatura dyan, dahil meron tayong minor El Nino, naging less likely tuloy yung kanyang development. So, tingnan natin kung sa loob ng 55 hour or 120 hour, mananatili itong ganyan ang kanyang sitwasyon, baka hindi na siya ikukonsidera bilang isang active na low pressure area. Although makikita naman natin sa ibang mga multiple computer models ng GFS, patuloy pa rin ang development niya at pagtawid niya nga dito sa member ng Guam ay magre-recurve din daw agad. Yan. So, hindi pa rin natin i-ruled out ang possibility niya na magtuloy-tuloy siya hanggang this weekend. So, patuloy natin siyang babantayin mga puksa dahil kung titingnan natin kay ICMWF, nag-develop naman siya paglapit niya ng bandang Guam. So, baka siguro bago mag-weekend, baka mag-re-enhance na naman siya at magkaroon siya ng malaking collectivity ng water vapor at baka umabot siya sa pagiging tropical depression pag-touchdown niya dito sa may bandang Guam by June 16 o 17 siguro o bukas po yan siguro or bago mag Friday. So tingnan na lamang po natin mga puksa, iba-iba pa kasi yung pinaka-actual prediction ng mga iba't ibang mga weather agencies. Kay Japan Meteorological Agency halos napakanipis lamang niya o halos nanatili lamang siya sa pagiging tropical wave yan and then wala siyang further development. Samantalang kay ICMWF medyo nag-further pa rin siya, naging shallow low pressure area pa rin siya at alanganin siyang maging tropical depression. Kaya GFS naman masyadong aggressive yung forecast. Dito makikita tropical depression ang inabot niya. Pero napaka-compact ng kanyang circulation. So very less likely pa itong magiging mas malakas na bagyo. Yun. So yun lamang po ang ating minomonitor ngayon. Pero ganun pa man, kaya lumakas man yan o hindi, wala itong magiging banta sa malaking kalupaan ng bansa. Pero hindi pa rin natin niruruled out ang posibilidad na maaari pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility mga by weekend, mga Sabado o Linggo po yan nitong weekend na darating. So tingnan na lamang po natin mga puksa at iba-iba pa yung mga forecast dahil yung strike probability naman kasi niya manatiling mataas yung probability niya at more than 50 o 60 to 70% chance pa rin yung kanyang genesis, kaya hindi pa rin inaalis na ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo pa rin ito dahil mataas pa rin yung Genesis forecast para kay 92W mga folks. Ayan, ito June 21 po yung forecast nito, so mga linggo makakatawid pa rin siya ng bandang Guam. So medyo mataas pa rin kasi ang confidence na magiging isang aktibong low pressure area pa rin ito pagkalagpas ng Guam or ng Northern Mariana Islands nitong weekend na darating. So tingnan na lamang natin mga folks Hindi natin ma-eksakto yung prediction
dahil iba-iba po yung confidence ng mga forecast ng mga iba't ibang weather agencies. Pero at least, meron tayong progress na kung sakaling maging tropical depression yan, ay hindi naman ito masyadong banta. Dahil again, kung tropical depression lang siya hanggang makapasok ng PAR, hindi natin yan halos ramdam. Yung hatak nito sa ating habagat masyadong manipis lang sigurado kapag under tropical depression lang ang kaya niyang ilakas pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility. So yun, except bigla itong naging typhoon category, yan medyo mararamdaman na natin yung impact ng mahahatak sa habagat. Pero kung tropical depression lang ang kaya niyang ilakas, halos hindi po natin yan mararamdaman sa Pilipinas, lalo na sa bandang kanluran. So wala tayong magiging issue dyan mga folks, kaya babantayin pa rin natin siyang maigi hanggang sa ito'y makatawid ng Guam this weekend. Samantala sa ulat lindol, well, patuloy pa rin ang mga malalakas na mga aftershocks lalo na sa ng General Santos, at kahapon nga po ay nagkaroon ng panibagong lindol dyan sa may bandang Governor Generoso. Kahapon ito nagkaroon ng magnitude 6.3, sa iba ay 6.2 na lindol. Ayan, i-record pa natin at na-compute natin kahapon yung epicenter. Ito po yung pinaka-lindol niya, and then meron na namang aftershocks na naman dyan sa may bandang malapit sa General Santos o east o southwest of Glan. Yan, malapit pa rin siya dito sa bandang General Santos. So, paligid pa rin ng Davao Occidental or General Santos. So, mula dito sa data feed P-Box ay patuloy pa rin ang dagdag ng mga aftershocks. Ayan. So, para ngayong araw, kung bibilangin natin yung mga total aftershocks sa paligid nito, yan, lawakan na natin, kasama ng Davao Occidental, ay nasa total of 57 aftershocks na po yung naitala nating lindol ngayong araw. Ang dami na kagad. So, mag-iingat pa rin yung mga kababayan natin dahil patuloy pa rin po yung aftershocks dyan sa paligid ng Sarangani, yan, sa Glan, or bandang Jose Abad Santos po. Ingat pa rin po dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks natin dyan, at mag-iingat po tayo. At kung uulanin naman kayo dyan, iwas muna sa mga mabubunduking lugar para sa posibilidad na biglaang landslide. Yun ang medyo iiwasan natin mga folks. At mula sa Data Feed P-Box, mula kaninang madaling araw, so far maraming nga po, mahigit 50 plus ang total earthquakes, at meron tayong isang magnitude 4, yan, magnitude 4.3 at 16 km epicenter depth kaninang 1:38 AM. Pumangalawa naman sa bandang Balot Island pa rin at magnitude 4.2 epicenter depth 14 km. 4:16 AM naman ito ng madaling araw naganap. At hanggang sa mga kasalukuyan na to, wala namang sumunod na magnitude 4, pero marami kaagad ang mga aftershocks pa rin na tuloy-tuloy sa paligid pa rin ng Sarangani. So masyadong niyayanig ngayon ang bandang Sarangani po yung paligid ng yan. So mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan mga folks. At kung bibilangin na natin yung total earthquakes base sa ating historical earthquake for the month of June 2026, tingnan po natin yung historical earthquake. Yan, so ang total earthquakes na natin ngayon ay nasa 1,871 earthquakes. 1,772 dito is magnitude 2.0 pataas. 80 sa magnitude 4. 16 naman sa magnitude 5.0 pataas. Yan. At dalawa na po yung ating magnitude 6. At isang magnitude 7.0. So, dalawa na po yung ating magnitude 6.0 pataas kasama na dito sa may bandang Governor Generoso na yan. Kahapon lamang ito na may magnitude 6.2. Kaya nagkaroon na tayo ng dalawang magnitude 6. So dito sa paligid pa lamang ng bandang Sarangani po, mahigit sa 1,100 na po yung total earthquakes dito sa paligid. Ayan o. So mga estimated mga 1,100 to 1,300 total earthquakes na po. Yung buong paligid na yan kung saan nagkaroon ng magnitude 7.8 na lindol. So sobrang dami ang concentration ng aftershocks dito sa bahagi pa rin ng paligid ng Davao Occidental at Sarangani. Kasama na lalo na ang bandang Sarangani at General Santos po. So mag-iingat po ang mga kababayan natin dyan. Ayun, kitang-kita po yung napakaraming clustered ng earthquakes dyan na mahigit sa 1,200 to 1,500 earthquakes yung total dyan, napakarami.
Sa bandang Luzon, although kokonti pero mag-iingat dahil nasa 76 na po yung total na lindol sa kanluran ng Extreme Northern Luzon. 45 naman sa paligid po ng gapaan ng bandang Batangas. Yan, bandang Batangas po sa paligid, around 45 na po yung total earthquakes dyan hanggang Lubang. So medyo mag-iingat pa rin po tayo mga folks lalo na sa bandang Luzon. Then maaaring nag-iipon na naman ipon na po yung energy dyan ng ating tectonic plates. At least dito sa Mindanao, patuloy ang pag-release ng energy ng ating tectonic plates. Kaya lang, napakadelikado, tuloy-tuloy pa rin na malalakas ito. Yan, kaya mag-iingat po tayo mga folks. So halos malapit na pong mag 1,900 ang total earthquakes for the month of June. Pinakamaraming lindol na naitala ngayong buwan. Yan, at sa mga nakaraang ilang nakaraang buwan since January po ngayong taon. So ngayon po may pinakamaraming total earthquakes. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Martes, June 16, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 16, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na halos paghapon sa Metro Manila magiging maaraw at medyo hot humid na panahon po tayo despite na gloomy ang paligid natin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.